Ayan, meron na silang rebar cage na nakatirik dyan. File boring machine pala na nag-drill dito. Ayan yung nandun sa kabila. Tapos dito sa kabila naman, dito sa part na to, sa may steel plate bar, i-drill pa to dito. At dito na yung bentonite mixing tank nila. Doon sa unahan siguro magdi-drill pa yan so may paikot doon. At ayun naman yung dalawang rebar cage na nakatirik sa tawid. Ayan yung sasalo dito. At napakalayo nga ng distansya, kagaya nga ng sinasabi ko. Kaya posibilidad na mag-drill pa yan dito sila sa gitna, sa daanan ng P2P bus. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station. At andito na yung bago nilang rebar cage na nakatirik. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ayan, happy Friday morning mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. At nandito pa nga tayo sa may southbound EDSA sa ating pwestuhan. At ito yung harapan ng SM Annex. Titingnan natin ngayon mga kasikap kung ano na yung latest na progress na ginagawa nila ngayon. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-23 ng Agosto, taong 2024 at ika-7 at kalahati na po ng umaga. So holiday po ngayon mga kasikap. Kaya sisilipin natin kung may mga workers ba ngayon na gumagawa doon o nakabakasyon sila. Bago tayo magtungo doon, pakita ko ulit dito yung viaduct ng LRT1. Yan, nilalagyan nila ng mga scaffolding yung gilid-gilid. Tapos dito sa Center Island, ilalim ng viaduct ay ginagawa din nila. Marami silang mga ginagawa dyan. Tapos hanggang makaabot dun sa may footbridge galing dito sa EDSA patawid dito sa Save More. So ayan mga kasikap, nakuna na po natin dito. Dadako na tayo dun sa West Avenue. So tara, let's go! Ayan, nilalagyan nila ng mga scaffolding yung gilid-gilid. Tapos dito sa ilalim, dami mga hinukay nila dyan, binutas. So hindi po nakakadaan dyan yung P2P bus sa inner lane. Nandito yan sila sa labas. Ayan, At ito naman yung footbridge galing dyan sa EDSA northbound, SM North EDSA. Ayan, At patawid yan dito sa kabila. So ayan, may rebar cage na yung gearhead nya. At nandito na tayo sa Paramount EDSA. So nagtirik na sila ng rebar cage doon naman sa tawid. Ayun, Ayan, diretso muna tayo doon mga kasikap. Ito na lang natitira sa bahagi ng dynamic load test dito sa unahan. Diyan sa nauunang titirikan nila ng rebar cage. At ito, diretsoin natin hanggang dun sa dulo ulit sa Examiner Street. At ayan yung update natin. Bukod sa mga gwardiya dito, parang wala po akong nakikitang mga workers. Ay hindi po gwardiya to, traffic enforcer ng QC. Ayan, meron dito. So mangilan-ilan lang yung mga workers na nandito ngayon. Hindi siguro sila lahat pinapasok, holiday Ito yung dynamic load test yung tinanggal nila doon sa unahan. Yung pinaka niya. May mga na dito na nakalaan dito sa mga pagitan, mga steel casing. Yung pagitan kasi ng mga rebar cage na yun, meron pang i-drill sila. Ito yung batching plant nila dito. Dito nakakonik yung mga steel pipe patungo doon sa mga pinagdidrillan nila doon sa dulo. Ito yun, mga steel pipe na to. So nandito na yung file boring machine nila sa unahan. Ayan na, isa-isain na yan ang file boring machine ni drill naman itong mga nandito na mga bilog sa bantang gitna. Tingnan natin sa unahan kung natanggal na yung mga plastic barrier.
West Avenue po ito mga kasikap. Westbound. Palabas po ito dun sa dulo, Quezon Avenue. Pakanan patungong Espanya Boulevard. Tapos pakaliwa naman patungong Quezon City Memorial Circle. Yan. Dito sa may Baler Street, hindi pa natatanggal yung mga barrier, mga plastic barrier. Westermin nag ano dyan, soil testing. At ayan na yung pinakadulo sa unahan, yung kinakaliwaan ng mga sasakyan na to. At dito na rin ako mag U-turn. Ayan o, ito na yung pinakadulo, Examiner Street na po yan. So, ayan, liko na o. Ikutan lang natin. Ayan po yung update natin ngayong araw po ng Biyernes, ika-23 ng Agosto taong 2024, at ilang araw na lang mga kasikap, per months na naman. Hanggang dito yung may mga plastic barrier. Itong mga wala na, lalagyan ulit ng mga barrier yan ng Trevi bago naman sila mag-drill dyan. Ayan o, yung file boring machine. Dito na sila nagdi-drill. Ayan o. Pinaunan na rin nila ng steel casing yan. Tapos andyan na yung drilling bucket. At may nakakonect na steel pipe na yan dyan. Kasi yung laman ng steel pipe na to galing dito sa batching plant nila. Mga bentonite yan, yung parang semento na kulay gray. Hinahalo nila yan habang umiikot yung drilling bucket habang nag-uukay ng sa lupa. So ayan, may nakalaan ng mga steel casing dito. Sa bawat pagitan kasi may mga i-drill pa dito. Yung bahagi ng dynamic load test ito na may steel casing na. Ayan o, lalaki ng mga steel casing na to. Ayan yung alignment ng mga rebar cage dito sa West Avenue, no? Ito yung elevated turn back guideway na gagawin nila. So pasensya na sa mga kasikap natin na naghahanap ng mga karagdagang mga dokumento. So ang ginagawa ko po kasi is update lang, no? At hindi po tayo isang vlog lang na pag nagbitaw ng isang vlog ay kasama na lahat ng mga documents. Halos araw-araw lang tayo nag-update dito eh. Ayun lang yung ginagawa natin. So dito sa part na to, i-drill pa to dito eh. Ayan, meron na silang rebar cage na nakatirik dyan.
Pile boring machine pala na nag-drill dito. Ayan yung nandun sa kabila. Tapos dito sa kabila naman, parang magdi-drill pa ata sila dito. Ito, dito sa part na to, sa may steel plate bar, di-drill pa to dito. At dito na yung bentonite mixing tank nila. Doon sa unahan siguro magdi-drill pa yan so may paikot doon. At ayun naman yung dalawang rebar cage na nakatirik sa tawid. Ayan yung sasalo dito. At napakalayo nga ng distansya, kagaya nga ng sinasabi ko. Kaya posibilidad na mag-drill pa yan dito sila sa gitna, sa daanan ng P2P bus. Ayun yung drilling bucket nila. So magdi-drill pa yata doon kung di ako nagkakamali. Ayun. Para Mount Edsa. At ayan, kakanan ako dito. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station. At andito na yung bago nilang rebar cage na nakatirik. Inaalalayan pa siya ng crawler crane na to. Yung bahagi ng footbridge na to, yung papunta doon sa unahan sa may Mercury Drag, tinanggal ano. Isang rebar cage ang kanilang natirik na dito. Yung kulay pink na yan, yung barracks na yan, para sa BF Corporation yan, harapan ng SL North Edsa. So parang wala pa akong, may progress naman dito, kaso mangilan-ilan lang yung nakikita ako. Ayun yung ginagawa ng BF Corporation dun sa kabila, sa ilalim dito. Tapos dun naman sa parang turnback guideway din ng LRT1 at MRT3 dun sa kabila. Tapos yung mga elevated walkway dun, no? Dito tayo mag-e-end ng ating video sa unahan. Ayan o, yung ginagawa ng BF Corporation sa tawid. Ayun yung barracks ng mga workers nila. At ito na yung MRT3 North Avenue Station. May nakapagsabi sa akin, nagbigay ng info na ito daw na MRT3 North Avenue Station ay madidemolish daw to, no? At pag-iisahin na lang yung nandoon sa Unified Common Station. Pero wala akong matibay na ebidensya. Sabi lang nila yun, no? Wala tayong papel na pinangahawakan. Ito yung P2P bus station. At ayan mga kasikap, natapos na po ang ating update ngayong umagang ito, araw po ng Biyernes, ika-23 ng Agosto taong 2024, ika-8 ng umaga, no? Maraming salamat mga kasikap sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel. At bago niyo sana lisanin itong video na to, ay muli po akong hinihiling na sana palike po, at sa mga kasikap natin na naabot ng video naman na to na hindi pa po nakakapag-subscribe at willing po kayo na sumuporta sa akin, i-click lang po natin subscribe dyan sa baba sa gawing kanan, yung katabi niyong bell. I-roll po natin para always na updated po lagi tayo sa aking mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat.